Medyo nakaawang ang pinto at may narinig si Samantha ang pamilyar na boses sa loob. Nagtatalo sila, sina Meredith at Liam. Para na naman siyang sinaksak. Ano namang ginagawa ng babae sa bahay nila? Tumigil ka, Liam, si Meredith. Kailangan mo sabihin sa kanyang totoo. Anong alam mo, Meredith? Ang inihiling ko lang sa'yo, oras. Dahil hindi ka nakakatulong na palaging paglapit sa akin at para saan? Para subukang iparamdam kay Samantha na mahalaga siya? Come on! Alam nating dalawa na hindi mo siya mahal. Hindi siya siniki, Liam. Kailan ka ba magigising sa katotohanan iyon? Sigaw nito na para bang nais gisingin sa katotohanan si Liam. Hindi mo ba alam yon? Alam na alam ko na hindi siya siniki at pakiusap. Hindi ko kailangan ng iyong paalala. Hindi mo alam ang tunay kong nararamdaman? Don't assume. Oh yeah? Then, what is it all about? Bakit mo siya tinutulungan? Para matupad ang pangako mo kay Nikki? My goodness, Liam. Hindi niya malalaman kung talagang inaalagaan mo na mabuti si Samantha o hindi. At di mo kailangan subukang mahalin siya dahil lang sa hinihiling ni Nikki sa'yo. Di ganun ang dapat gawin ikaw sa lahat ng tao. Dapat alam mo yun. Tigilin mo na si Nikki sa usapang to, Meredith. Babala ni Liam na may diin ng tono. Give her some respect. See? You're not over her. This is why you're trying your best to keep your promise to her. Sinasaktan mo rin si Samantha, Liam. Stop! Liam shouted. You do not know anything. Really? I know you so well. I know you so well. Napatakip sa bibig niya si Samantha para iwasan na kumawala ang hikbi niya. Pakiramdam niya sinaksak siya na maraming beses sa mismong dibdib niya. What promise did Liam make to Ate Nikki that brought them to their complicated situation? Was she just that to him? Pangako sa ate niya. Nagtatalo pa ang dalawa pero wala na siyang naiintindihan pa. Nagmadali siyang umalis. Imbes bumalik sa silid niya, natagpuan ni Samantha ang sarili. Nagpapahatid na sa unit sa Selena. She couldn't stay there. After everything she heard, hindi niya na kayang harapin si Liam. Hindi na. Bakit ba siya umasa-asa na may pumawang pasaya sa puso nito? Ngayon malinaw ng lahat sa kanya. She was nothing to him but a promise to be kept. At masakit sa kanya dahil totoong mahal niya ito. Sa kabila na alam niyang pagmamayari ito ng kanyang ate Nikki, she betrayed her sister and allowed herself to fall even deeper. At ngayon lunod na siya sa pagmamahal niya kay Liam. Malalaman niya isa lang pala siyang pangako na kailan itong tuparin. How cruel was he? Samantha did not deserve what he did. Samantha, ano nangyari sa'yo? Payakap niyang sinalubong sa Serena. Luhaan ng mukha na makita siya ng kaibigan. Dahil niyakap siya nito, hindi niya napigilan ng pag-iyak. Samantha cried like a baby in Serena's arms. They stayed like that for a good several minutes. Serena rubbing her back and Samantha's crying reverse. Namakalma sa kasi Samantha nagkwento. Mataman siya nakikinig ang kaibigan niya na walang panghusga. I can't believe that's just what I'm to him. Selena, to think that I love him with all I got? Hikbi niya. Di niya alam ang eksakto kung paano niya naitawid ang kwento niya nang di binabanggit kung ano ba ang narinig niya. Na hindi pinapaliwanag ang pinanggagalingan niya. At kung paano di na rin nag-usisa pa sa Serena. Maybe her friend just dwelled on the fact that she heard something that had happened. Samantha, you should have confronted him. Sabi naman ni Selena. Sana tinanong mo. Kasi kung narinig mo lang at di mo naman pinatapos ang usapan, may chance na hindi talaga ganun yon. I already heard what I needed to hear. Eavesdropper don't hear about good themselves. Laging pangit yan, trust me. Pero kung yun ang mapait na katotohanan, nakakasakit din talaga. Ano ba? Di ba kita kakampi? Sino bang kaibigan mo? Ako o si Liam? I came here para makinig ka sa akin. Kampihan mo ko at di para maging abogado ka niya. Why are you even defending him? Nakalimutan mo na bang ginawa niya sa'yo? He is mean and you love him. Pagtutuloy ng kaibigan niya. Nilawin ko lang ha. Hindi ako abogado ng asawa mo. Alam mo ba't di pa ako nagpapatali? Kasi I don't think I'm matured enough to handle marriage problems. I don't think I'm ready to let small things slide. I don't know if I'm capable of forgiving fast or swallowing my pride to ask sorry for my mistakes. So what's your point? That a married woman is not supposed to be like this? Samantha, matalino ka. I know alam mo ang ibig kong sabihin. You should not run away. Talk to Liam. Hindi naaayos ang pagkasama sa pagtakbo. Selena, alam mo naman hindi kami nagpakasal na tulad ng ibang mag-asawa. So your argument is invalid? Giit ni Samantha. Isa pa matapos lahat ng narinig niya, hindi siya sure kung paniniwalaan pa niya si Liam. But he did not tell you anything, Samantha. You made all the assumptions, remember? He did not even say that he loves you. Ang totoo, ikaw ang walang basihan ng galit. Her mind lengthily reprimanded her. Oo nga, but you already love him. Giit din ni Serena. And he doesn't love me. Di pa rin tulad na ibang mag-asawa, Serena.
Isa pa, there's Meredith. Lagi siya nakandang kunin si Liam. Kung pwede lang niyang banggitin si Ate Nikki to make Selena understand her predicament better, but she can't. Hanggang kailan ka maglilihim sa mga kaibigan mo, Samantha? I don't know, I'm not ready yet. Tapos bigla niyang naalala si Stefano, but she was quick to get herself back to the current situation before Phil and Garfer again. Ang hirap mo namang ispilingin, Samantha eh. It doesn't matter, you know. Hayaan mo na bang makuha siya na Meredith na yun? Ikaw ang asawa. Isa pa, I don't think you're right about Mr. De Jos. Rollin and I believe na gusto ka niya. How can you say that? Instinct? Experience? Believe me. Ilang lalaki na bang iniyakan ko? None of them looked at me the way your husband looked at you. You've only seen him once with me. Ayaw pa rin maniwala? The pictures, Selena reminded her. Yung date nila ni Liam ang tinutukoy nito at ang official photos na pinalabas ng pamilya kailan lang. Napahawak siya sa ulo niya. So I'm wrong? But in her mind, she was sure she was not. May sinasabi pa si Selena para patunayang mali si Samantha na mag-ring ang cellphone niya. Kinuha niya mula sa bag at nakitang sa Liam ang caller. Nalaman siguro nito na umalis siya. But instead of answering his call, pinatay niya ang cellphone. No, ayaw niya ito makausap. Di pa siya handa sa mga kasinungalingan nito. Na ano nga kasi, Samantha? Her mind asked her. Ano nga ba? When did Liam lie kung wala nga itong sinasabi sa kanya? Basta. Her rebellious side answered. Pero maayos kung ayaw mong kausapin. Siyempre nakita ni Selena ang pangalan ng tumatawag. Not now. Maya-maya cellphone naman itong tumunog. Nakita niya nakakunot noo ito tapos binaba ang cellphone. Di sinasagot ang tawag. Bakit di mo sinagot? May inaawasan ka rin ba? Selena, when will you ever get into a serious relationship? Chill. Saan nito? It is an unregistered number. Saka hoy, ayoko muna ng serious relationship, ano? Look at you. Masyadong seryoso ang pagpasok mo sa relasyon. Ayan tuloy. Iyak ka na lang ng iyak. But still, you cry over your hookups. Pamabara pa ni Samantha. Huwag mo na nga akong intindihin. Mas malaki naman ang problema mo kaysa sa akin. Ako ay malayang babae. Ikaw ay hindi, Samantha. Pero it's high time. Pag-isipan mo makasama ang taong nagsaseryoso sa'yo. May pakialam ako sa'yo, Selena. Ayoko makita ka na magpalit ng boyfriend na parang nagpapalit lang ng OOTD. Yumakap si Selena sa braso niya. Alam mo naman, di pa ako ready. Nagkatingin pa sila na may mag-doorbell. Are you expecting a visit from one of your boyfriends? Kunot noon ni Samantha ang tanong. Boyfriends talaga, Samantha? Wala nga akong jowa ngayon eh. Teka, let me check. Tumayo ito at tinungo ang pinto para sumilip sa peephole. Inayos naman ni Samantha ang mga gamit at baka kailanganin niyang umalis para mabigyan ng privacy ang kaibigan at ang bisita nito kung sakali. Samantha, maya-may tawag ni Selena. Nanlaki ang mata nito na parang natakot bigla sa kung sino nasa kabilang panig na nakasaradong pinto. Bakit? Come here and take a look. Sumunod siya kahit halata ang sunod-sunod na doorbell ang inip ng bisitang hindi pa pinagbubuksan ni Selena. Sinong dumating? Tanong niya bago sumilip para lang malaki ang mga mata niya. Why? It's Liam on the other side of the door. Open it, Samantha. I don't wish to offend your husband again. Ani Selena. No! Nagpapanik na tugon ni Samantha. I don't want to see him. I don't want to talk to him. Send him away. Sabihin mo wala ako dito. What? I can't do that. Maraing tuto ni Selena. Baka itakwil ako ng parents ko kapag pinag-initan na naman ang asawa mong kumpanya namin. Please? Naluluhang pakiusap ni Selena. It's been 5 minutes. Kinakagat na ni Samantha ang kuko niya habang matyagang naghihintay na bumalik sa Selena. Di ba nito makumbinsi si Liam na umalis na lang? When she heard the door open again, agad siyang lumingon para tanungin si Selena kung ano ang nangyari. Umalis na ba? Her words got stuck in her throat when instead of Selena, it was Liam who entered the former's unit. Please, not a word. Samantha blurted out when she recovered. Pinigilan niyang akmang paglapit ni Liam sa kanya. Selena sold her off. Kaya naman wala siyang choice ngayon kundi harapin ang asawa kahit pabakas sa kanya mata ang ginawang pag-iyak. Sweetheart, let me explain. May pagsusumamo sa tinig ni Liam. I don't want to hear it. She stubbornly answered. Kaya umalis ka na. But in her heart, that's not what she wanted. Gusto niya tawilin ang pagitan nila at yakapin to. Yakapin to na magpit at sabihin ang tanging niyang gusto ay manatili sa piling nito kahit hindi siya mahalin nito. But she couldn't keep hurting herself, right? Hindi ako aalis hanggat di ka nakikinig sa akin, Samantha. You have to let me explain. Liam took steps forward. Selena said you heard me and Meredith discussing about how I feel for you. I admit I might have said, stop.
Tinakpan ni Samantha magkabilang tenga niya. It was a desperate attempt to stop him from telling her the truth that it was still Nikki whom he loves. I don't want to hear it. Let me finish first. Narinig ko na kanina. Ayoko na marinig ulit kasi masakit. She shouted. Tumalikod si Samantha at nagunahan sa pagpatak ng luha habang ang kamay nakatakip pa rin sa magkabila niyang tenga kahit wala namang silbi iyon. Ayoko marinig mismo sa'yo na sabihin mong wala akong halaga sa'yo. Ayoko marinig na nakikita mo lang sa akin ng ate ko. Ayoko marinig kasi gusto ko isipin na tama ako, na kahit konti may lugar ako sa puso mo kasi mahalaga ka sa akin at mahal kita. She blurted out before she realized what she just said. I mean, mahalaga ka sa akin. Dagdag pa niyang na awkward. Wala rin kasi agad response mula kay Liam. Samantha wiped her tears desperately. You're the only person that still makes me connected to my sister. I care for you and Lilingon ni Samantha dapat ito, but before she could do so, Liam had already unceremoniously pulled her in the right embrace. He did not say a word for a good 2 minutes. Pakiramdam ni Samantha mabibingi siya sa malakas at tibok ng puso. Did he hear what she said? Let me go. Isa pang pagkakataon, sagot ni Liam. Samantha, bulong ni Liam pagkatapos ng tila isang forever kiss. Ni minsan hindi ko nakita si Nikki sa'yo. Oo, halos magkamukha kayo pero alam kong hindi ka siya. Pero siya pa rin, hindi. Marahan ni Liam na sansala sa kanya. I admit it was a tough decision to let go of Nikki's memories, and to be honest, I never thought fixing our marriage, but things just happened. Before I knew it, I came to realization, Samantha. It's always been you, dahil pinayagan kitang makita ako. Tiniyo ni Liam ang luha ni Samantha sa pamamagitan ng mga daliri nito. Nanatili naman si Samantha nakatingala, di makapaniwala. Totoo ba mga sinasabi nito? Natatakot din ako, sweetheart. Ako ay isang negosyante at nagawa ako na hindi mabilang ng mga panganib sa aking karera. Pero kahit negosyo isang sugal, hindi ko kailanman pagdududahan ang aking kakayahang magtagumpay. Sa'yo iba to. Ito ang pinakamalaki, pinakanakakatakot na sugal na kailangan kong gawin. At hindi ako tiwalang makukuha ang puso mo. Liam ay... Humikbi si Samantha. Pero sabi ni Meredith, pangako mo lang daw ako sa kapatid ko. Bahagyang umiti si Liam. Totoo naman. Napapikit si Samantha. If it was true, what was he talking about earlier? I see. Pero hindi siya nagtagumpay makalayo. Let me go, she demanded. Her palms pressed against his chest in a futile attempt to break free. You were just a promise. Notice the difference, Samantha? Past tense. It was in the past. Oo, inaamin ko na ang pangakong bitawan ko sa ate mong dahilan. Kaya kita kinupkop at inalagaan. Yun ang totoo hanggang sa natagpuan kong aking sariling umiibig na sa'yo. Mahal kita, Samantha. Pag-amin ni Liam. Tinitigan siya. Nakikiusap na paniwalaan siya. Minahal kita mula nang tumingin ako sa iyong mata at nalaman kong hindi kulay abo ang mata mo. Ang tsokolating matang nakatitig sa akin nagparamdam ng kahit papaano'y bilib ako sa'yo. I'm sorry if I did not tell you all this time. I'm afraid you don't feel the same way. You're kind of protective of Nikki's memories. He added, gently cupping her face in both of his hands while gazing at her lovingly. Say something. I am not sure if I heard it right. Ani Samantha. Pwede mo bang ulitin? She was not teasing him though. Malakas ang tibok ng puso niya at para siyang nabingi. Tila may nagbubulong sa kanyang mali ang intindi niya sa sinabi nito. Totoo bang mahal din siya nito? Like because she is Samantha and not because she looked like Nikki? The whole thing, sweetheart? He chuckled a bit, unsure of his confidence. Come on. No, tanggi niya. Just the part where he said. Napahagad siya sa ibaba niyang labi. Napangiti si Liam. And if her eyes were not betraying her, she saw his eyes were misty of unshed tears. I love you. I really do. He then bent and kissed her lips. She kissed him back. Inaamin niya tila may malaking nakadagan sa dibdib niya ang nawala. She can now breathe as well. Do you believe me? Tuwango siya. But I have to know what's the promise you made to Ate Nikki. Niyakap po na siya ni Liam bago na sumagot. 2 linggo bago siya namatay, sinabihan niya ako na pag namatay siya, alagaan at mahalin kita tulad ng pagmamahal ko sa kanya. 2 linggo? Napakala si Samantha ng yakap kay Liam. Ano ibig mong sabihin? Alam niyang mangyayari? I am not sure, Samantha. It was maybe a sort of her saying goodbye. Maybe she somehow felt her time was almost over. I can't believe it. Para siyang nanghina. Ganon siya kamahal ni Ate Nikki. Pero huwag mong iisipin na lahat ng to'y dahil lang doon kung bakit kita minahal ngayon. Noon nangako ko kay Nikki, wala sa puso kong to pa rin yun. 17 ka pa lang noon, syempre bata lang ang nakikita ko sa'yo.
Kahit ganun para lang protektan at alagaan ka sa kapakanan ni Nikki. Ano bang pinagbago ng isip mo? Ewan ko, na-realize ko ayokong tinatawag mo akong kuya. And I hate it so much when you're pointing out our age difference. And I feel so jealous of any man who's close to you. Like, Rollin? She teased. Oo, lalo na si Rollin. Ah, ang batang yun. Uy, si Rollin na matari kong kaibigan. Alam ko, di ko lang napigilan. Mahal kita, sweetheart, at di ko kayang panoorin kang sobrang lapit sa ibang lalaki. Pwede ba tayo mag-deal? Anong deal? Layuan ko si Rollin, pero layuan mo si Meredith. Ani ang hindi confident sa magiging response ni Liam. Deal! I already told Meredith to go back abroad. Between you and her, I will always choose you. She has to accept that. Hindi si Samantha sumagot bagkus she tiptoed and initiated a kiss with him. She was happy. Marami pa siyang issues but having Liam say that he loved her was too more than enough for the meantime. Marupok. Tukso ni Serena sa kanya. Kausap niya sa telepono ng kaibigan. Kanina kasi hindi siya nakapagpaalam na maayos dahil nagmamadali si Liam na umuwi siya. Come on! Who was talking about forgiving quickly earlier? Sinunod ko lang naman ang payo mo. She rolled her eyes kahit wala ito sa harapan niya. Kahit di ko sinabi yon, alam ko isang suyo lang sa'yo ni Mr. De Dios, bibigay ka na kaagad. My gosh, kung isang tulad niya rin lang hahabol sa akin, ihihinto din ako sa pagtakbo. Kinikilig pa nitong sabi. Hindi nga ako nakapagsalita nung kausapan niya ako kanina eh. Napatango na lamang ako kahit na ayaw ko sanang papasukin. Samantha giggled. Sira ka talaga? O ano na? Bumawi kayo sa tampuhan. Serena teased. Namula si Samantha. Napahawak siya sa roba at tanging suot niya. Sumilip siya sa kwarto kung saan mahimbing ang tulog ni Liam. Napagod kaya mabilis nakatulog. Malakas at tumawa pa si Serena nang di siya makasagot. You're married and yet you cannot answer me openly? Drop it, Selena. Alma ni Samantha. By the way, we made a deal. Hindi ko muna pwedeng kitain si Rollin. Pinalitan niya ang topic. Seloso. Palatak ng kaibigan. Anyway, ako nang bahala magpaliwanag kay Rollin. Pinalitan niya ang topic. Temporary lang naman eh. Di rin naman ako papayag na hindi ko na makakasamang mokong na yon. I will make Liam understand that Rollin is like my sibling from different parents. Yeah, paupain mo munang selos. Hirit pa ni Selena.